speaking of pagtatrabaho, kita naman natin talaga yung pagsusumikap ng ating mahal na presidente para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kung titingnan nyo, di ba, nagkaroon ng malakihang sunog dyan mga kababayan sa Maynila. At kung mapapansin nyo, isa po mga kababayan ng ating mahal na presidente na talagang dumamay sa mga kababayang Pilipino po natin na nasunugan po dyan po sa Manila. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito, malasakit sa mga evacuee. Ipinakita ng administrasyon ang malasakit nito sa mga evacuee sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap at pag-alalay sa kanila. Ano po, sabi pa dito, galing po sa Bagong Pilipinas, PBBM dumamay sa mga nasunugan sa Maynila. So ngayon tuloy pa natin. Ayan pa, eto. Sabi dito, PBBM dumamay sa mga nasunugan sa Maynila, tulong para sa mabilisang pagbangon. Patuloy ang coordination ng pamahalaan upang mabigyan or mapabilis ang pagbangon ng mga residenteng naapektuhan ng sunog mga kababayan dyan po sa Maynila. Sabi pa dito, pag-asa para sa mga nawala ng tahanan. Sa gitna ng trahedya, naghatid ng pag-asa ang pagbisita ng Pangulo sa mga pamilyang nawala ng bahay at ari-arian. Tuloy pa natin mga kababayan, pagkakaisa sa panahon ng pagsubok. Nagpapakita ng bayanihan at malasakit ang pamahalaan para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Parola Compound. Tuloy pa natin mga kababayan, sabi pa dito, pagbibigay halaga sa kalagayan ng pamilya, inaalam ni Pangulong Marcos ang kondisyon ng bawat pamilya upang matiyak at mabigyan sila ng sapat na suporta at ayuda. At ngayon, sabi pa dito, serbisyong direktang umaabot sa mamamayan sa mismong evacuation center, nagtungo ang Pangulo upang masiguro na makakarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. At dahil nga po dyan mga kababayan sa ginawang pagbisitang yan ng ating mahal na Pangulo, eto na po yung sinasabi mga kababayan na tapat na serbisyo sa mga mamamayan. Sabi pa dito, ang mabilis na distribusyon ng tulong ay patunay ng epektibong pamamahala at malasakit ng kasalukuyang administrasyon. Agarang aksyon at malasakit para sa mga pamilyang nasunugan dyan po sa Parola mga kababayan sa Maynila. Sabi pa dito, agarang aksyon at malasakit para po sa mga pamilyang nasunugan dyan sa Parola. Marcos Jr. Leader sa panahon ng sakuna. Sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., naging maagap ang pagtugon ng gobyerno upang mapagaan ang dinaranas ng mga biktima ng nasunugan dyan po sa Parola. So ngayon, sabi pa dito, pagbangon ng may kasamang gobyerno. Hindi lamang pansamantalang ayuda ang hatid ng administrasyon, kundi konkretong suporta para po sa muling pagbangon ng mga pamilya na nasunugan dyan po sa Parola. Tuloy pa natin. Walang Pilipinong pinababayaan, mula pagkain hanggang pabahay. Kumilos ang gobyerno upang matiyak na may mga masasandalan ang bawat pamilyang naapektuhan ng sunog po dyan sa Maynila. Sabi pa dito, Bagong Pilipinas sa aksyon. Ang agarang pamamahagi ng ayuda at financial support ay malinaw na halimbawa ng serbisyo, mabilis at makatao ng Administrasyong Marcos. Pagkakaisa para sa pagbangon, pinagtitibay ng national government at local na pamahalaan ng Maynila ang kanilang pagtutulungan upang mas mapabilis na matulungan ang mga biktima ng sunog. Tulong na ramdam ng mamamayan bukod sa relief goods, may direktang financial assistant ang ipinagkaloob ang gobyerno upang matulungan o upang makatulong sa pagbangon ng mga naapektuhan. At yan yung ginagawa mga kababayan at isa sa pinagkakaabalahan ng Marcos administration. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, mahigit 2,100 na pamilya dyan po sa Parola ang agad na binigyan ng tulong ng ating mahal na gobyerno mga kababayan, ng ating mahal na presidente, dahil nga po alam naman natin na nasunugan po sila. At kita nyo mga kababayan ang ating presidente agad gumagawa ng paraan para matulungan po sila. Samantalang yung ating vice presidente, hindi natin alam kung nasaang lupalop na ba ng ating bansa. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa rin po sa ginagawang hakbang ng Marcos administration para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin, ito pong proyekto.
ano po ito pong proyekto ng gobyerno na kung saan sabi po dito, Project Bilis kontra Baha. Sunog Apog Pumping Station muling binuhay sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Personal na sinuri ni PBBM ang rehabilitated pumping station sa Tondo bilang bahagi ng mas pinaigting na flood mitigation program ng pamahalaan. Infrastructure monitoring, flood control rehabilitation at personal po na bumisita dyan ang ating mahal na presidente. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, matagal na problema na naayos na. Mula sa matagal na non-operational facility, isa na uli itong gumaganang flood control system. Replacement ng electrical system, cleaning at declogging, at pag-aayos ng pump design issue mga kababayan. Sabi pa dito, mas mabilis ang daloy ng tubig. Ang gumaganang pumping station ay malaking tulong para sa mas mabilis na pag-agos ng tubig tuwing malakas ang ulan. 3 pumps operational. 4th pump target mataas sa June mga kababayan, na matapos sa June. Sabi pa dito, mas ligtas ang buhay at kabuhayan, ang flood control project ay mas magiging epektibo kung may tulong din mula sa mga komunidad. Mas counting traffic at abala, mas protektado ang negosyo at mas mabilis ang biyahe ng mga commuters. So sabi pa dito, PBBM mabilis kumilos para sa solusyon. Modernong infrastruktura, mas maayos na serbisyo, mas handang komunidad. At yan po yung isa sa pinagkakaabalahan ng ating mahal na presidente mga kababayan. At bukod pa po dyan, alam din naman natin mga kababayan na ang ating mahal na presidente ay nakatuon din sa pabahay ng gobyerno para po sa mga kababayang Pilipino po natin. So sabi nga dito, basahin po natin bagong bahay, bagong simula para sa 72 pamilya. Hindi lang infrastructure ang priority, pati kinabukasan ng mga naapektuhang or apektadong pamilya. Maayos na tirahan para sa mas maayos na bahay. Diretso natin. Sabi pa dito, hindi pinabayaan ng pamilyang apektado ng NSCR. 72 families lilipat sa mas maayos na kompletong housing community sa Pampanga. Sabi pa dito, sa bagong Pilipinas may bahay ang bawat pag-asa. 72 pamilya ng NSCR project may libreng housing community sa Pampanga, mas maaliwalas na bahay or na buhay para sa mas maayos na pamilya. Relocation with care and respect. PBBM Housing Initiative hindi lang basta paglipat kundi pagbibigay ng mas magandang buhay kasama ang pamilya at sa pag-unlad ng bayan mga kababayan. So kung mapapansin po ninyo, talagang tinutukan din ng Marcos administration yung pagbibigay bahay sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang kung titingnan po natin, nangangailangan talaga ng gabay ng ating pamahalaan. So ngayon, bukod pa po dyan, alam din naman natin mga kababayan na hindi lang yan yung tinatrabaho ng Marcos administration. Kung hindi, pati rin po yung mga commuters mga kababayan, talagang tinututukan din ng ating mahal na presidente, lalo na itong usapin ng suporta sa mga transport sector. So ngayon, sabi po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, layag program ni PBBM tulong sa mga pasahero at shipping operators. Sa gitna ng mataas na presyo ng langis, inilunsad ng pamahalaan ang layag program upang mabawasan ang epekto nito sa mga biyahero at shipping operators. Government subsidy support sa transport sector. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, mas mababang pamasahe sa barko. Malaking tulong ito lalo na sa mga pamilyang regular na bumabiyahe sa mga probinsya at isla. Hanggang 195 diskwento sa pamasahe. 11 routes ang sakop. 93 vessel ang matutulungan mga kababayan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, mas maraming Pilipino ang makikinabang, ang mas murang biyahe ay dagdag tulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mamamayan. Mas mahabang travel expenses or mas mababang travel expenses, mas maraming matitipid para po sa pamilya. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, stable na serbisyo sa transportasyon. Ang flood control project ay mas magiging epektibo kung may tulong din mula po sa mga komunidad. Protektahan ang mga commuters
panatilihing operational ang shipping lines at palakasin ang transport connectivity. So tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, bagong Pilipinas, mabilis kumilos para sa mga commuters. Ang mabilis na aksyon sa transport ay direktang ginagawa or ginhawa para sa mga milyon-milyong mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod din dyan mga kababayan, isa rin po sa pinakatinutukan ng Marcos administration yung pagsuporta sa mga atletang manlalarong Pilipino. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin, may premyo na ang galing ng kabataan. Unang beses sa kasaysayan na may cash incentive na palaro sa palarong pambansang medalist. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, mas pinapahalagahan ang sipag, talento at pangarap ng bawat atletang estudyante. Sabi pa dito mga kababayan, hindi lang medalya, may cash incentive pa. PBBM at PSC nagbigay ng pagkilala sa husay ng mga batang atleta. Mula ensayo hanggang tagumpay, ramdam ng mga kabataan ang suporta ng gobyerno. Hindi po katulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte na saglip na bigyan ng parangal yung mga manlalarong Pilipino po natin. Ano ba ginawa ni Panelo? Doon po kay Diaz mga kababayan, di ba nired tag niya? Saglip na hangaan mga kababayan dahil nga nag-uwi ng gold na medalya dito po sa ating bansa. Ano ginawa ni Panelo? Nired tag niya pa mga kababayan. Ito pong atleta natin. So ngayon sabi pa dito, panalo ka na, may reward ka pa. Kauna-unahang PSC incentive para sa regular at para sa games medalist. Pantay na oportunidad at pagkilala para sa lahat ng atletang Pilipino. At yan po mga kababayan ay dahil po sa Marcos administration. So sabi pa dito, mas inaalagaan ang pangarap ng batang atleta. Cash incentive para sa mga medalist, hatid ng administrasyon ni PBBM. Hindi lang kompetisyon ang palaro, daan din ito tungo sa mas magandang kinabukasan. Ano po, so ngayon, tuloy pa natin. Sabi pa dito, bawat medalya may katumbas na pagkilala. PSC incentive para sa lahat ng nagwagi or magwawagi sa palarong pambansang 2026. Patunay na mahalaga ang talento at dedikasyon ng kabataang Pilipino. At yan po yung isa sa ginawa ng Marcos administration para kahit papaano naman ganahan yung mga kababayang Pilipino po natin na manlalaro. At kita nyo naman kung anong ginagawang trabaho ng ating mahal na presidente sa pang-araw-araw. Samantalang yung ating vice presidente, hindi po natin alam kung nasa saan na mga kababayan at kung ano na ba ang kanyang accomplishment. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito mga kababayan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito.